At nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. So yes, dahil sa pabago-bagong panahon, so maaari tayong makaranas ng ilan sa mga sintomas tulad ng sipon, panginginig, trangkaso, maging pananakit ng katawan. So, sintomas ba ito ng influenza-like illnesses? Paano ba natin nakukuha ang ganitong klase ng karamdaman? At ano po ba yung mga paraan upang ito ay maiwasan? So, upang bigyang linaw ang ating mga agam-agam at katanungan, makakasama po natin ngayong araw ang Head ng Health Promotion Unit ng DOH Bicol CHD, si Dr. Monray Isaiah Mansilla. Magandang araw po sa inyo, Doc, at welcome sa Chikahan. Thank you, Ma'am Den. Isang magandang umaga po sa ating po mga tagapanood, tagapakinig sa live po natin. Isang magandang umaga, isang healthy morning sa ating po lahat. Yes! Very tayo ngayon, Doc. Fresh na fresh for the camera. Pero let's start po, Doc, with our basic question. What is influenza and ano yung nagkakos nito? Yung influenza, Ma'am Den, mas kilala natin nito sa local na pangalan niya, yung trangkaso. Pero syempre may nickname din siya. Ito yung flu. Yes. So yung sa medical field, ginagamit natin yung influenza. So ito po isang uri ng sakit na ang naaapektuhan is yung ating pong daanan ng hininga. So mula sa ilong, sa lalamunan, hanggang sa bahagi ng lungs natin. So kaya naman yung mga symptoms na to ay mula po din sa ilong, sa lalamunan at sa baga, yung nararamdaman natin. Okay, Doc. So ito ay isang sakit na maaring mild lang, pero maaari din itong umabot sa severe o yung matindi na karamdaman or sakit na nangangailangan ng hospitalization din. I see po, Doc. So, yun yung lagi natin narinig na flu. Yes. Parehas lang pala siya sa influenza. Yes. Yes. Okay, so, is there a vaccine po ba, Doc, against influenza or flu? And gaano po ka-importante ang pagpapabakuna? Yes. So, yung flu kasi, marami tayong virus. So, yung virus, ito yung nagkukos kung bakit tayo nagkakasakit ng flu. Maraming iba't ibang uri ng virus. Pero meron tayo sa other types ng virus, meron tayong bakuna. No? So, nagbibigay tayo actually nito sa mga bata. Yes. Ito yung H influenza type B na kasama dun sa pentavalent vaccine na binibigay natin sa mga RHU. So, ibig sabihin sa mga less than 1 year old, may bakunang available. Kasabay ito doon sa penta na binibigay actually ng libre sa ating pong mga rural health units at even sa private. Apo. Sa mga matatanda or tayo sa adults, meron ding tinatawag na flu vaccine naman na binibigay sa atin yearly. Diba? So, yearly natin siyang ina-administer. At ito yung isa sa mga pamamaraan para maiwasan natin yung flu. No? So, seasonal kasi yung flu eh. So, every time of the year, lalo na pag lumalamig na yan, seasonal na siya. Pero ang kagandahan sa flu ay may bakuna tayo po pwedeng makuha, maibigay, yes, at malaki yung tsansa na mapiprevent na magkaroon tayo nitong trangkaso. Ayan. So, prevention is better than cure. Bakuna po talaga iyan. Yes. So, yung maganda yung nabanggit nyo kanina, Doc, na about vaccine availability is very much available sa ating mga rural health units. Yes. At ang maganda doon, free siya. Yes, yun nga po, Doc. It's free for you to avail and very accessible. Pupunta lang kayo sa barangay or magtatanong kayo kung saan pwedeng mag-avail. And then, maganda po talaga ito kasi yearly, Doc, diba? Yes. So, bakit ba siya yearly, Doc? Yes. So, yung bakit siya yearly? Kasi sabi ko kanina, di ba, yung nagdudulot ng sakit na flu ay virus. No? Yung virus na to, every year, nagbabago siya ng anyo. So, may chance ang magbago siya ng anyo. Kapag nagbago na yung anyo niya, ito na yung nagkakaroon ng strain na tinatawag po natin. Kailangan na ng panibagong bakuna para dito. No? So, every year, nagde-develop tayo ng panibagong vaccine para sa mga bago na lumalabas din na strains ng virus. I see. So, it depends talaga, Doc, every year. Pwedeng magbago yung strain. Yes. Kailangan din mag-adjust or mag-adopt nung bakuna natin. Yes, yes. Ayan. So, And then yung immunity rin, Doc, diba? Yes, yes. Magbabago kasi talaga yung virus. So, bago yung i-develop natin na vaccine at dapat marireceive na rin natin yung bagong vaccine kasi magiging hindi na
ganon kasing effective yung old na bakuna natin kung ang kumakalat na virus ngayon is the bago na strain. Yes. I see, Doc. Sana clear sa ating audience, ano, Yes. gaano ka-importante yung regular na pagpapabakuna. Yes. So, actually, dinidevelop yung mga vaccine. Nagiging available siya kadalasan mga early ng taon. Okay. So, kapag ang flu season kasi natin nagsisimula mga around June. Yes, June, Doc. July until November. Ito yung mga Rainy tag-ulan season. na season natin. So, yung pagbabakuna, dapat before mangyari yung rainy season. Yes po. Kaya yung iba nagsa-start na pag naglabas na ng bagong strain sometime ng January, February, March, yung iba nagpapabakuna na, no, para meron tayong little time yung katawan natin mag-develop ng mga panlaban or yung antibody. Mag-build ng immunity. Yes, kasi usually mga abot yan na nangangailangan ng 2 weeks yung katawan para mag-build ng immunity. So before mangyari yung flu season, dapat may bakuna ng na-receive. Yun yung best. Yes, may barrier, protective barrier na tayo against disease. Ayan. Thank you so much, Doc. So, ano naman po, Doc, yung symptoms nitong flu? And are the symptoms of flu or influenza similar with that of influenza-like illnesses? Actually, magkapareho sila. Magkahawig. So, yung sabi ko nga kanina, ang naaapektuhan na bahagi ay mula sa ilong hanggang sa baga. So, simulan natin sa ilong. So, may possibility na meron tayong sipon. Okay? Pagdating sa lalamunan, maaring magkaroon ng ubo, sore throat. Yes. Yan, nararamdaman niya ng karamihan. Para, Doc, namamaga, merong masakit, parang may kakaiba sa lalamunan ko. So, baka pinagsisimulan na nung sakit na flu or ILI natin. So, yung iba po, nagkakaroon ng lagnat. So, yung lagnat, mataas. Usually, nasa 38 or mas mataas pa. Yung iba po, nag-chills. Ito yung nanginginig. Yung meron din itong kasama na panghihina, pananakit ng ating pong mga katawan. Yung iba, naihilo, nagsusuka. At meron ding mga certain number of population natin na nagkakaroon ng pagtatae naman. Ay. Parang medyo severe na ba yun, Doc? Yes. So, syempre, yung symptoms na to, non-specific ito. Ibig sabihin, makikita natin ito sa ibang mga sakit. So, sa flu, yes, we can see this one. Makikita rin natin to dun sa influenza-like illness. Kaya siya naging influenza-like kasi para siyang influenza, para siyang trangkaso. Okay. Yung nagmamanifest po na symptoms is similar din po ba? Yes. Alright. Okay. So, which brings me, Doc, to my next question. Ano po yung ILI and what are the differences as well as the similarities of this to a flu? Yes. So, pag sinabi po nating ILI or influenza-like illness, ito po ay grupo ng iba't ibang mga sakit. Okay. Na ang nagdudulot ay iba't ibang types ng virus or iba't ibang mga causative agents or mikrobyo ang tinatawag natin sa local dialect, di ba? Itong iba't ibang uri ng mikrobyo, magdudulot po ito ng iba't ibang uri din na sakit na may pagkakapareho sa sintomas. Okay, so papasok dito yung colds, yung common colds natin, papasok din dito yung sinasabi po nating kahit yung COVID, maaari siyang pumasok yung sintomas, di ba? Okay. So, yung ILI, may definition tayo ng kailangang masatisfy kapag ang lagnat ay tumaas or pumalo ng 38 degrees Celsius. So, importante no kapag naglagnat, mag-thermometer. Kasi yung iba, Doc, may lagnat po ako. Tapos, ilan po yung temperature nyo? Sabi na, hindi po ako nag-thermometer, Doc. Kailangan nyo po mag-thermometer para masabi po natin na talagang may lagnat, ma-document. No? Yes. So, bukod sa lagnat na 38 degrees Celsius, meron din pong ubo. At itong dalawang ito ay kailangan lumabas sa loob ng mga 10 days na nararamdaman. So, for example, day 5 ngayon, nararamdaman mo yung ubo at lagnat, maaring pumasok ka sa definition ng ILI. I see po. May window period, kumbaga po, Doc. Hindi naman siya window. Pero for example, na-diagnose kita, 2 days, 3 days ka nang may ubo, tapos yung lagnat na 38 degrees Celsius. So, pwede ka actually ma-consider as a suspect for ILI. Okay. So, does that mean po ba, Doc, na hindi naman siya ganun ka-severe pa, pero parang yung lumalabas na initial symptoms? Yes. So, kadalasan sa flu or influenza-like illness, maaari itong few days, tapos lalala, or maaari ding
biglang sudden yung onset, mabilis agad, matindi agad yung sintomas, tapos dahan-dahan siyang kukonti. Yes po. So ano yun, side question lang po, Doc. Kapag nakakaranas na po tayo ng mga ganitong symptoms, syempre mas mainam talaga yung prevention. And aside from, syempre yung vaccination, ano po ba yung mga pangunang treatment na pwede nating mabigay? Okay, so sa treatment, magkaiba kasi yung prevention tsaka yung treatment, Yes, no? opo. So, kung meron ang nararamdaman na sintomas, una sa lahat, wag magsi-self-diagnose. Yes, Diba? So, very kadamihan ng important. iba, meron na po akong ganitong sakit. Trabaho po yan ng doktor, trabaho po yan ng medical professional, mag-diagnose. So, ang una nating sasabihin is, kailangan magpakonsulta. Yes. So, kailangan magpakonsulta sa pinakamalapit na health facility, sa mga doctors, sa mga clinics, nang sa gayon ay ma-diagnose ng tama kung ano ang meron po kayong sakit. Kasi ang dami po kumakalat na sakit, ang daming nag-i-exist na sakit. Kailangan muna ng tamang diagnosis. Yes. Kasi kapag tama po ang diagnosis, magsusunod po dyan na magiging tama din yung medication na ibibigay. Yes po. So, kapag flu, trangkaso po talaga yan, ang mga binibigay natin na gamot, mga supportive. So, kailangan, pag naglalagnat, pwedeng mag-take ng paracetamol. Kapag meron pong mga sipon, magtitake tayo ng pang-alis ng sipon. Pag Yes, sa ubo, magbibigay tayo ng gamot na akma para sa kanila sa ubo. So, depende sa sintomas. Depende sa symptoms. And then, of course, nagre-recommend tayo dyan ng mga rest. Kasi importante yung rest, fluids, lalo na kapag naglalagnat kasi nade-dehydrate, and so on. So, yun yung ilan sa mga possible na treatment Yes. natin. So, for the prevention, paano natin makakaiwas? Yes. Dalawa yan. So, kung kayo po ay may sintomas na, maari po kayong makahawa. So, nakakahawa po ang sakit na flu or ILI sa mula magkaroon po kayo ng sintomas until umabot po kayo sa ilang araw hanggang ilang linggo mula po nung kayo ay nagsimulang magkasintomas. So, maaari po kayo makahawa. So, papaano hindi makakahawa yung may symptoms? Una, kung alam nyo pong may symptoms kayo, mag-isolate. Alright. So, isolation, ibig sabihin, lalayo ka muna sa mga taong maaring mahawa. Distancing. Yes. Lalayo ka, huwag ka munang lalabas, huwag kang makikihalubilo, makikisalamuha. That means, kung may trabaho ka, maaring magpaalam muna na, Yes. boss, baka hindi po pwede ako makapasok muna kasi ako ay may sakit, may mga sintomas, baka po kumalat po ito kapag may marami akong mahawa. Another is, syempre magmamask. Kung hindi talaga, kung kinakailangan talagang lumabas, magmask. Ito yung etiquette natin sa pag-cough. Kapag Yes, umuubo opo. po, kailangan may takip. Kasi, mayroong may hawa yung virus kapag bumahing, umubo. Yes po. Yes. So, para makahawa yun, kailangan lumabas yung virus. So, kung lalagyan mo ng takip yung bibig mo, yung ilong mo, every time magsasalita ka, uubo ka or babahing, Opo. edi hindi makakalabas yung virus. Yes May po. ipon lang siya doon sa mask. Yes po. Diba? Opo. So, bukod dyan, pwede rin nating sabihin na kailangan magpalakas ng resistensya para ma-shorten agad yung duration ng sakit nang hindi na makahawa. So, bukod dyan, ugaliing maghugas ng kamay. Yes. Yan yung isa sa pinaka-effective din na dapat gawin. Hand washing. Kasi imagine mo to. Nag-uusap tayo ngayon. Tapos, kunwari bumahing ako. So, pagbahing ko, gumanon ako. Ngayon, nandito na yung virus sa kamay ko ngayon. Opo. Tapos, pagkatapos, for example, ng interview or during the interview, hinahawakan ko yung mug ko. Tapos, mamaya magkakamay tayo. Eh, di yung virus sa akin, mahihawa ko sa'yo. Malilipat. Yes. Oo. So, kaya importante na every now and then, ugaliin po natin hand washing Hand or washing. alcohol. Kahit alcohol man lang. Nang Opo. sa gayon ay limit natin yung chance ang makahawa tayo. Ayan. So, yung mga simple practices pala na ginagawa na natin everyday, Doc. Ang natutunan Oo. na natin to ng COVID, di ba? Yes, opo. Di dapat di na maulit. Yes. Kasi, At, ganun din naman yun, Ma'am Den. I-prevent mo na makahawa ka at ikaw, kung wala kang symptoms, i-prevent mo rin na mahawa ka. So, Yes. paano yun? Kung pwede namang hindi ka lalabas sa labas, makikihalubilo, di wag nang lumabas, no? Apo. Kung hindi naman kinakailangan. yes po. Mag-face mask ka din. Pwede rin yon. Mag-ugaliin mo rin na maghugas ka ng kamay. Kasi for example, di mo alam, magbubukas ka ng pintuan, Yes may po. nauna pala sa yung humawak na doon na may ubusipon, Opo, lagnat. yes. Eh di maaari ka rin mahawa. Diba? Yes. So maraming pamamaraan. And of course, importante dyan yung dapat
sapat yung tulog mo. Ikaw, Ma'am Den, ilan bang oras ang tulog mo ngayon? Depende po, Doc. Siguro Depende. the least is 4 hours. Lang. Lang yan, Ma'am Den. So, gusto natin Yes, full. ma'am. So, mas maganda kung abot tayo ng mga 6 to 8 hours. Yes, Yan, Doc. full rest. Kasi Full kapag rest. maayos din po yung tulog natin, mas malakas din yung resistensya. Yes. Importante din na nagpapaaraw tayo. So, Opo. kasi yung vitamin D, Yes. mapapalakas din yung resistensya. Mm. No? So, ugaliin natin mag-physical activity. Opo. Kasi ang habol mo kapag wala kang sakit ay manatili kang walang sakit. Yes So, po, one opo. way is papataasin mo yung resistensya mo. So, exercise, diet. So, yung tamang pagkain, yung Physical masusustansyang activity. pagkain, Yes. physical activity, and so on. Yun yung mga sekreto para hindi mahawa. Kumbaga lifestyle related talaga siya, Yes. Doc. It's more of the lifestyle rather than the Yes. treatment. Yun yung focus natin, yung lifestyle. Kasi hindi yan masyado na-appreciate na ano ang effect ng mga Oo. lifestyle sa pag-prevent ng diseases. Healthy Pero behavior, meron, yes. marami Opo. tayong mga studies na nakikita Oo. ngayon na nagsasabi na kapag maayos yung estado ng kalusugan mo, na tama kang pagkain, nag-ehersisyo ka, maganda yung practices mo sa behaviors mo, hindi ka naninigarilyo. Importante Yes yun, po. ma'am, ha? Hindi Yung mga dapat vice. naninigarilyo. Mas magiging malakas yung katawan mo, mas malaki yung chance ang mapiprevent mo kahit ano mong kumakalat na sakit. Yes. Tama po, Doc. Parang dapat ma-incorporate natin lahat ng mga healthy behaviors. Oo naman. Para ma-achieve yung optimum health na tinatawag Yes. natin. Kasi maganda, Doc, yung mga talks, yung even kapag nagto-talk kayo, Doc, syempre, kilala na kayo sa pagto-talk about yung 7 healthy habits Yes. natin. Of course, the health promotion framework strategy. Very important. I think that's the number 1 prevention po talaga is yung pag-follow ng healthy habits and healthy seeking behaviors. Yes, Diba, that's Doc? very, very true. Kaya nilalabi, yan yung pinupush ng Department of Health, di ba? I-practice natin yung iba't ibang mga healthy na habits. Yes. Healthy habits. Pagkain ng Yes. tama. Move Opo. more. Eat right. right. Yes. So yung iba Opo. kasi, nakakalimutan na nilang mag-exercise, lalo na ngayon maulan, di ba? So, hindi nag-exercise or minsan sobrang konti nag-exercise Opo. nila. Pero Yes. tandaan, lalo sa mga adults, dapat 2.5 hours in a week yung Yes. exercise Opo. natin. Kasi magpapalakas yun ng resistensya, totoo lang. So, Opo. like ako, Kayo, Doc, nag- paano nag- exercise? In a day ata, nakaka at least 1 hour or 1.5 nga Ay, ata ako wow. na exercise in a day. So, Opo. kahit may mga nakakasalamuha na may mga Yes. ubo-sipon, ang ganda nung pakiramdam na, ay, wala pa rin akong ubo at sipon ngayon Oo nga kasi po, malakas Doc. yung resistance. Opo, Doc. And maganda po yung sinabi yung kasi ang bilis mag-spread ng virus. Yung nabanggit nyo, Doc, na mode of transmission, yung by coughing, by droplets po bang tawag yun, Yes, Doc? droplets. So, Oo. kasi po, kapag nagsasalita tayo, umuubo or bumabahing, yung fluid or yung laway Yung laway, na yes. meron po yung bibig natin, yung lalamunan natin, yung ilong natin, yung lumalabas na sipon. Di ba sabi ko po kanina, yung virus tumutubo or lumalaki or dumadami sila mula sa sa ilong hanggang sa lalamunan hanggang sa baga. Yes. So kapag nandoon po yung virus at may tubig, maari pong makuha ng tubig yung laway, yung sipon, yung virus. At kapag nagsalita tayo, di ba lumalabas din yung laway? Yes at po. pag bumabahing ka, tuloy nakikita mo, Oo. may lumalabas na mga fluid. Doon po, nadadala ng tubig na yun, yung virus. At kapag nakalabas na yung virus sa katawan, lalo na kapag malamig ang panahon, mas tumitindi rin yung chance ng virus makahawa. Yes. Kaya nilalayuan natin Opo. yung mga droplets na tinatawag Opo. or yung tubig na kasabay yung laway or yung sipon. Kasi maaring yun yung nagdadala at meron yung mga virus. Kasi pag yung environment mo, Doc, is wet, 'di ba? Pag basa, Yes. edi mas lalong tayo susceptible, 'di ba? Yes, Ayan. opo. So may siya with the weather. Talaga Yes. kapag May- rainy. Sabi yes. sa mga studies ngayon, yung flu, kaya siya mas dumadami mula June until November to December. Kasi una malamig yung Panahon, weather natin oo. compared sa summertime. Yes. So pag mas malamig yung season kasi natin, may pagbabago sa hangin. Di ba napapansin din natin Yes, yan? opo. So yung pagbabago sa hangin na yun, yung kondisyon ng hangin, nagpo-promote siya na mas maging mabuhay ng mas matagal yung virus. So pagkalabas niya, nasa hangin siya or nandoon siya sa tubig or sa sipon. Yung hangin, pinopromote niya na mas matagal mabuhay yung virus. Kaya mas madaming nakahawaan. Ayan. And at the same time, di ba ngayon, pag maulan, saan ka nagsistay? Nasa loob Sa ka ng bahay. bahay. Nasa mall ka, nasa workplace ka lang.
hindi ka masyadong nakakalabas. In short, mas madami yung tao na nandoon sa isang enclosed area. Yes po. Kaya mas mabilis din makahawa siya. Ayan. Okay. So, since mas mabilis makahawa siya kapag ganyan yung mga conditions natin, Doc, dapat mas ma-improve natin or mas ma-intensify natin yung mga response natin, health response natin dito. Tulad nga ng mga nabanggit nyo kanina, dapat intensified po talaga. Yes. Ayan. And yung maganda, Doc, na nabanggit nyo kanina yung mga healthy behaviors na yung about, dapat talaga supportive ang ating communities sa mga ganito. Lalo na yung sa pag-exercise, Doc, di ba? Exercise. Exercise talaga. Lalo na siguro yung mga vulnerable na age group. Ay, yes po, Doc. Yes. Which, Yung mga vulnerable groups kasi natin, ito yung ibig sabihin, mas malaki yung chance na magkaroon sila ng mas malalang sakit. yes. For example, kapag sila ay nahawa nung virus na nagkukos ng influenza-like illness or yung trangkaso, mas malaki yung chance na hindi lang siya magiging mild, but rather magiging severe yung illness. Yes. Mas matindi yung sintomas. Apo. So, sino-sino to? Ito yung mga taong una, may mga matatanda. Yung mga Yes senior po. citizen. mga lola, Bukod lolo. sa, bukod sa matatanda, yung mga bata masyado, lalo na yung mga walang mga bakuna, yung mga less than 5 years old, or yung mga children in general. Yes. Bukod dyan, yung may mga karamdaman na, yung may mga sakit na high blood, diabetes, yung may asthma, yung Yes, sila yung mga po. at risk, and of course, yung mga maihina yung immune system. So may mga tao kasi, mga persons living with HIV. Meron din tayong mga kapamilya or kamag-an or member ng community na nagki-chemotherapy. So Yes, medyo mas po. mahina yung immune system nila. And possible yung mga buntis. Yes, And syempre yung mga naninigarilyo. At Ayan. risk din yan na magkaroon nito. And at risk din yung mga tao na ang trabaho ay ma-expose sa crowded na mga Places, environment. yes. Or, yes. So sila yung mga dapat po nating or mas lalo pang I-prioritize. i-intensify yung Oo, ating pong yes. preventive measures. Yes po. Okay. So, pag sinabi nating vulnerable or susceptible po, Doc, sila yung mas prone Yes. sa sa sakit. Yes. So, dapat sila talaga yung bigyan natin ng priority. Yes. So, Ayan. sila din yung dapat, sana makarating tong message natin sa kanila, Yes, no? Para opo. ma-prevent din po, matulungan Opo. po nila yung sarili nila na maging resistant doon sa sakit na ILI or yung Yes, influenza-like illnesses. Tama po kayo, Doc. So, if may audience po tayo dyan, na may mga lolo, lola, ating mga nakakatanda or elderly, dapat talaga natin sila monitor or ganyan. Yes. Kasi mahirap na po magkasakit ngayon. Meron Diba, sa akin Doc? nagsabi, ma'am, like, Yes po. sabi niya, Dok, hindi naman lumalabas si lola ko di naman yan mahahawa. Mm. Pero po kasi, kung kayo po na mga adult ay galing sa labas, maaring nakuha niyo yung virus sa labas, di ba? Yes. Tapos hindi kayo nag-hand washing. Ay, opo. Tapos nagmano kayo kay lolo at kay lola or Opo. humalik kayo kay Oo. lolo kay lola. So ngayon, yung virus na napunta sa kamay mo galing sa labas, hinawak mo kay lola, tapos si lola or si lolo mo ay kumusot ng mata ng ilong or kumain na Opo. hindi naghugas din ng kamay, Yes. di mahawa pa din. Ayun. So, nasa atin talaga yung power of, Yes. di ba, Doc? Oo. Nakadepende rin pala sa atin kung paano yun maiwasan. Kahit sinong doktor ata or Opo. kahit sinong nasa medical field, Yes laging po. sinasabi namin na ang isa sa pinaka-effective at pinakamurang way para ma-prevent yung pagkakasakit ay ang paghuhugas ng kamay. Yes po, Doc. So nga lang, Oo. hindi ko alam kung bakit ang hirap i-practice ng paghuhugas ng kamay. Oo nga po, Doc. Kasi the hands are one of the dirtiest parts of your Yes. body, di ba? Kung san-san mo yan hawakan, parang yung paa mo. Correct, that's true. Pero kaya the more yung importance na dapat regular natin tong nililinis na ating mga kamay. Yes po, ayan. So, lalo na, like yung sinabi niyo doon kanina, balikan ko lang, yung about sa pagsusuot ng face mask. So, dapat talaga, di ba, if may mga nakakatanda rin tayo na susceptible, pwede rin po tayong magsuot ng face mask if may symptoms tayo. Yes, anyone, kapag may symptoms na, Yes. automatic na yan. Dapat stay at home. Yes. Magsuot na po ng face mask. Or kung walang face mask, pwedeng alternative pa rin naman yung mga panyo, di ba? Yes. Tapos, kung may symptoms na i-avoid na po yung pag-share ng mga utensils na pag nasa yes. bahay, Ayan di din ba? po, So, opo. syempre, i-inform din natin na dapat well-ventilated lagi yung place. Yung area, oo. Yung air. So, Yes. dapat siguraduhin na once in a while, binubuksan po natin yung ating mga windows. Windows. Or kahit yung mga aircon, meron namang mga pamamaraan para malinis Yes po, yung air. opo.
O kaya kung maulan talaga, Doc, hindi mo pwedeng buksan yung lahat ng bintana. Pwede yung parang air humidifier, di ba? Para ma-clean yung air natin. Yes, that's correct. Ayan. So maganda po, Doc, yung mga reminders natin na nabanggit nyo kanina. And feeling ko ang bottom line sa lahat ng ito is dapat talaga ma-practice natin yung good sanitation and hygiene, as well as yung ating healthy behaviors like exercise and yung, of course, vaccination. Yeah. So, Diba ano po, yan, Doc? combination na yun ng lahat ng mga dapat nating measures or preventive strategies na Yes po. sure ako na magiging effective po yan. Yes po. So, parang to back up na lang po, Doc, yung mga nabanggit nyo kanina. Ano pa po ba or ano po ba yung mga health programs ng Department of Health para po supportahan ito? Yes, so on the prevention na side, no, so ang gusto natin preventive kasi lalo na nandito tayo sa public health. So we are intensifying yung ating pong mga health education, health promotion strategy. So kasabay na ito, meron tayong mga ganitong discussions or talks para mas mapataas yung level ng awareness ng ating kababayan na mayroong sakit na nag-i-exist tulad ng flu at ILI. Yes No? po. So, at ito ay preventable. Yes. Ito ay seasonal kasi. Apo. So, seasonal siya. Ibig sabihin, every ganitong lalamig na, expected natin na yung mga kaso ng sakit na ito ay lalabas. Yes po, No? opo. So, bukod dyan, we are also intensifying yung ating pong mga, yung mga behavioral change strategies. Yes, ayun na pala. yung dati ay ayaw mong kumain ng balanced diet. So, dapat ngayon ma-appreciate mo na yung pagkain ng balanced diet, yung pagkuha ng tamang tulog, yung pag-ehersisyo, ay kadugsong ito sa para mapalakas yung resistensya ng katawan mo. Ayan. Yes, para po. malabanan ng katawan natin yung mga iba't ibang sakit. Yes. So we are also intensifying yung information na kapag nagkaroon ng ganitong mga symptoms, saan pupunta? Yes po. Yes, so ayaw natin na kung kinakailangan na at meron namang available na mga doktor, ang dami na rin nating rural health units Yes bukod po. sa public health, meron din tayo sa private. Maganda yung kumonsulta as soon as possible kapag may nararamdaman ng mga Yes po. symptoms. Opo, No? tama. Para nabibigyan ng tamang advice. Yes po, opo. May mga kakilala ako, Dok. may sakit po ako. Mukhang kailangan ko na po uminom ng antibiotic. Okay, so hindi po kasi basta-basta umiinom ng antibiotic sa lahat ng sakit. Hindi po automatic na naglagnat kayo ay ang sasagutan Automatic, ay na agad. antibiotic Opo. agad. Kasi ganitong mga sakit na flu, Yes. tapos yung ILI, karamihan po dito viral. So kapag virus po kasi ang nagdudulot ng sakit, wala pong epekto ang antibiotic dyan. Kasi ang pinapatay ng antibiotic ay bacteria. At hindi po wala siyang effect doon sa ating pong mga virus. Apo. Kaso virus po ang nagkukos ng pneumonia, rather ng influenza at ng ILI. Yes So po, mag-self-medicate. Yes. Siguraduhin na magpapakonsulta po muna. Yes po, tamang-tama po kayo dyan, Doc. Yes. And of course, may surveillance din tayo. yes po. No? So, Apo. meron tayong mga surveillance mechanisms na kapag may mga tao na nagkaganitong sakit, nire-report yan agad sa Department of Health. Nang Yes sa po. gayon ay nakikita po natin kung gaano kadami, dumadami ba ang kaso. Kasi Yes these are po, all opo. very important sa pagbibigay din po natin ng intervention. Yes po, Doc. So, makikita din natin sa surveillance natin kung nag-i-increase or nagde-decrease Yes. yung trend, kumbaga, Doc. And siguro important na rin yun na in collaboration with syempre, LGU, Yes, of to course. implement all the measures ng mga minimum public health standards Yes. if kinakailangan. So, talagang we are here to guide them and provide them with the technical assistance needed. Yes, Diba, of Doc? course. So, syempre, bukod sa LGU, meron din tayong mga hospitals, Ayan, no? yung So, hospitals, ang dami of natin mga course. hospitals that are already, they are also doing yung ating health promotion, Yes. health education, Opo. consultations, para maabot talaga yung sinasabi nga nating serbisyong salud Bicol nun sa Yes. lahat ng ating mga kababayan. Apo. Thank you so much, Doc. So, bukod po dun sa ating mga nabanggit na partners, meron din po pala tayo yung sa ating schools. Yes. And yung workplaces, communities, paano po sila nakakatulong sa pag-prevent nitong flu? So, napakalaki ng role. Actually, lahat tayo may malaking role na gagampanan. So, Yes. para ma-prevent or makontrol ang kahit anumang kumakalat na sakit. So, unang-una na dyan,
pagtulungan po natin yung pagkalat ng tama na mga impormasyon. Yes. So, bukod sa saan magagaling yung tamang information, yun yung laging question sa akin. So, maaari nyo pong i-visit yung ating mga Facebook page ng Department of Health Bicol. Yes. So, hopefully maka-share din po kami ng QR code ng aming po mga materials. Yes po. Na available. Ayan, ngumiti na si Sir Jomar. Sir Jomar. Ipakita nyo po yung QR code namin. Yes. Nandoon yung mga brochures, videos, literatures na maari pong basahin at i-share ng ating Ayan. mga kababayan. So, bukod po sa pag-share ng tamang impormasyon, gusto kasi natin lahat aware. Yes po, Kasi Doc. paano mo naman sabihin mo ng ganito, paano mo malalaman na nag-i-exist, na may gamot pala patungkol or bakuna pala laban sa polio kung hindi mo alam kung ano yung polio, bakit kailangan magbakuna. So, Opo. start yan sa awareness kasi gusto natin mag-build ng knowledge. Yes po. And ang ultimate, gusto natin mag-change yung behavior ng ating mga kababayan. Yes po. Diba? So, Opo. ang dami nating mga kababayan na kahit alam nilang hindi maganda yung behavior ng pag-smoke or yung nakaupo lang maghapon, sedentary lang yung lifestyle, minsan hindi rin nila talaga magawa yung gusto natin na behavior kasi meron din silang mga pinagdadaanan na context. So, ang Yes. gusto natin, mag-build tayo ng community na tayong lahat ay nagtutulungan, ini-enable natin yung mga kasama nating mga kababayan na, ngayon natutuwa ako, like, sa Puro, ang daming nagja-jogging. Dati, Oo nga, ilan lang Doc. kami, ilang piraso lang kaming nagja-jog Oo dyan nga. sa Puro. Tapos ngayon, Naging parang, trend na siya. Ang dami na naming nagja-jog Yes na po. sa Puro. So, Opo. ganito yung gusto natin na behavior. Yung ini-encourage natin yung mga kasama natin, yung mga katrabaho natin, na mag-engage dun sa healthier na behavior. Yes at po. minamaximize natin yung available resources na nasa community Yes. natin. Community engagement talaga yun. Yes. And then yung Doc, yung maganda yung sinabi mo na yung about sa Zumba and then yung mga jogging, running. Yes. Meron din tayong mga activities dyan, di ba, Doc? Oo sa naman. DOH. So, actually, dami nating mga Zumba. Meron tayong meron ng mga online na akong nakikitang online Zumba di ba? So, bukod dyan, maganda yun. of course, mga advocacies natin sa, Yes po. sa bawal magsigarilyo, Oo. or wag maninigarilyo, Smoking especially in the cessation, workplaces. yeah. No? Opo, So, yes po. kahit sa workplace, maganda rin na i-implement nila yung health education, mag-lecture man Yes. lamang po, or ma-share man lang yung mga videos na ito. Pwede Yes, naman siguro nilang opo. i-download at ipakita sa ating mga employees or i-share yung link para mas madami yung makaalam. And of Opo. course, encourage natin everyone na kapag may symptoms na, lalo na sa workplaces, yung huwag na papasukin, huwag na papasukin yung mga Tama, may tama po, nararamdaman. Doc. Kasi Oo. important din talaga para gumaling agad is yung rest. Oo. Diba? Kasi, di ba, sabi, lalo na sa atin, Doc, di ba, mga kawani ng gobyerno, Oo. syempre, health is more important talaga. Yung Yes. pinaka-important is health talaga. So, Ayan. health is wealth din. Health is wealth. Ayan. Yung gusto So, kong sabihin na wala. Health sa is, isip ko. health is, hindi na kasi healthy sa life Ay, So, healthy Pilipinas. Healthy Pilipinas na tayo. Ayan. Para maging healthy Pilipinas tayo, importante na lahat ng tao ay healthy. So, syempre, malaki kasi yung health. Pero, dandahan-dahanin natin yan. Yes po. Bawat individual dapat mano natin, no? Ma-encourage natin. And yung mga packages natin, Doc, na Yes. nanggagaling po sa health promo is talagang very much accessible kasi ang dali pong basahin ng mga compacts. Yung pag-click mo ng social media card, yung picture pa lang, Yes. makikita mo na yung message na magpabakuna laban Yes. sa flu, di ba? Oo, correct. Makikita nyo agad po yan. And please, subaybayan nyo po ang aming DOH Bicol Facebook page. Yes. Ayan. So, bukod ma'am doon sa mga Ayun, materials, sige baka po, po Doc. pwede rin nating meron kasi tayo mga ganitong Ayan, types pwede ng natin ipakita, materials. Doc, sa camera. So, we have yung mga ang trangkaso, Ayan. meron tayong Yes. mga brochures, Opo. and kung may capability po yung ating po mga workplaces or even schools, pwede itong i-reproduce. Yes. Opo. Downloadable po ito sa QR code na ibibigay po natin. And even yung mga nudges natin or yung mga cues kung Ay, may steps talaga siya. Yes. Hand Kasi washing. yung iba po, ang hand washing lang is magbabasa ng tubig, ganon-ganon. Oo, ay tama That's yan, it Doc. na daw. Oo, Pero laging tama. tatandaan, dapat makuha po natin yung lahat ng steps para totally malinis yung kamay. So these Yes. materials Maganda yun. are created by the Department of Health Bicol. So gusto po natin mas maraming makaalam kung ano man yung nilalaman nitong mga materials na to. So dun sa QR code na ibibigay po natin, Yes. pwede niyo po itong i-download.
Ayan. Thank you so much, Doc. So, we're nearing the end, ano? Siguro, message na lang po to share with the public. Siyempre, mamaya may myth or fact segment pa tayo. Yes. Oo. So, bago yun, Doc, short or brief message na lang po para ma-encourage natin ang responsible health practices during this flu season. Yes. So, nabasa ko to sa isa sa mga statement ng Department of Health Central Office. Ang sabi nila, hugas ng kamay para trangkaso, bye-bye. Ay. Magpahinga sa bahay para trangkaso ay bye-bye. Ay. Kumain ng prutas at gulay para trangkaso ay bye-bye. So, actually dito, kinuha natin, pinackage natin yung message in such a way na important na hindi lamang po yung nagamutan lang ang pwede natin gawin. Gusto natin, hindi pa nagkakaroon ng sakit, ay magbigyan na natin ng tamang kaalaman para ma-remove na natin yung chance na magkasakit po kayo. Yes. Kapag meron naman po kayong sakit na nararamdaman or symptoms, of course, automatic, dapat ang mindset is magpakonsulta tayo, no? Para mabigyan tayo ng tamang diagnosis, medications, etc. And of course, syempre, message ko na rin. Promote ko na din, ma'am, yung ating Sure, initiatives Doc. din sa Go CDC ahead. Bicol. So, we are relaunching Season 3 Ayan. ng ating pong BHW Me, Be Healthy With Me. So, Yes. baliktad ang mangyayari. Hindi na po ako ang ini-interview doon. Ako naman yung nagtatanong. Ayan. Oh, yes, ako yung nagtatanong doon. So, we will launch it this last week of October. Every Thursday po yun, 1 p.m. sa DOH Facebook page. Ayan. So, doon naman po dinidiscuss natin yung iba't ibang mga programs na nire-request sa atin ng ating mga tagapanood, lalo Yes na yung po. mga BHW. So, we are also answering questions na nakikita, tinatanong sa kanila ng kanilang mga community members at sinasagot yon ng mga experts na ini-invite po natin. Yes, And of ayan. course, yung kanina po na QR code, hopefully po ma-disseminate po natin, ma-download, ma-maximize yung pag-share ng at iba't iba po nating mga health education, health promotion, and behavioral change communication material. So, of course, ang gusto natin sa Department of Health Bicol ay serbisyong salud Bicol noon. Pag sinabi nating salud, health. So, gusto Yes. natin, maibigay natin sa lahat ng kababayan po natin yung optimum na health na po pwede nating ibigay sa kanila. Ayan, well said po, Doc, ano? And excited po tayong lahat sa pagbabalik ng BHW Me, Be Healthy With Me. And yan po si Doc ang ating magiging host, Yeah. diba, for that pagbabalik. And maganda kasi yun, Doc, kasi parang dive deep talaga yung BHW Me sa mga talagang parang social listening talaga, kung ano yung mga hinaing ng community and yung mga health issues na gustong i-address. Yes. So ito yung mga sinasagot na natin dito, yung mga hindi natin kayang isulat sa mga material, sa mga Yes, flyers, sa posters. opo. Kasi ito na yung tinatanong talaga ng community at sinasagot na rin natin sa direction. Na pwede rin po natin gawing facts, 'di ba? Yes. Na pwede natin i-incorporate sa ating mga social communications, Yes, 'di ba? of course. Ayan, thank you so much, Doc, and that ends our first part ng ating question and answer. Magbabalik po ang chikahan again with Doc Monray for our myth and fact segment. How to access. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets. Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023.
Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. Looking for banners, social media cards, key visuals, LED materials, FAQs, or editable assets? Our monthly health event communication packages have you covered. How to access. Step 1. Scan the QR code below or visit bit.ly/HP Material Directory. Step 2. Complete the Google form with your basic information. Step 3. After submission, click the blue Click Me link to access over 50 customizable slides in our material directory. For further inquiries, reach us via Need quick access to reliable information during emergency or public health crisis? Get the latest risk communication materials at your fingertips. Whether it's safety guidelines, health updates, or emergency instructions, we got you covered. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/HP Library 2023. Welcome to DOH On Demand, your one-stop source for news, educational materials, and shared materials. Search and download content in seconds. Stay informed, stay connected. Visit bit.ly/DOH On Demand 25 or scan the QR code provided. Nagbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan and kasama pa rin po natin si Dr. Monray para sagutin ang ating myth or fact segment. So, bali parang true or false lang siya, Doc. Nababasagin natin yung mga myths sa mga facts. So, start na po tayo with, ang sabi po dito, influenza-like illness is just an ordinary cold. Is it myth or Ang hirap fact? naman agad first mong question sa true or false. So, actually po, yung colds kasi natin or yung common colds, no? So, kadalasan seasonal din to. May mga maaring magkaroon din ng fever, though rare, kadalasan yung fever sa ating pong colds. Meron ding pananakit ng katawan, meron din po itong maaring may ubo, may sipon. So, papasok siya sa definition ng ating pong acute ILI, no? So, actually, doon sa common colds, ang mga virus na nagkukos dito ay yun din yung nakalista doon sa mga influenza-like illness natin. So, maari na masabi natin na yung colds ay isang uri ng ILI or yung Ayan. influenza-like illness. Dahil Yes mayroong po. mga symptoms si colds na pasok Yes. doon sa definition natin ng ILI. Ayan. So, kumbaga, Doc, isa siya sa pwedeng maging symptom Yes. ng ILI. And wag nating baliwalain ang ordinary cold. Yes. Ayan. Oo. Ayan. So, next po natin, Doc, na myth or fact, ang antibiotics daw, it can cure influenza-like illness. Is it a myth or a fact? Ito, myth ito, ma'am. Kasi di ba na-mention natin yung flu, Yes. tapos yung ating pong majority or karamihan ng ating mga influenza-like illness, ang Yes. nagkukos sa kanila ay mga virus. No? So, yung virus po kasi, self-limiting, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng symptom na ganito, in the next few days, kusa siyang magre-resolve, mawawala, gagaling, no? So, kahit wala kang ibigay na antibiotic. So, si antibiotic, nire-reserve natin yung gamit niyan doon sa mga bacterial na causes. Pero kung yung ating pong
flu ay nauwi sa komplikasyon na nagkaroon po ng bacterial pneumonia, then yun yung pagkakataon na po pwede na po tayong magbigay ng antibiotic. Ayan. So parang case-to-case basis talaga siya. Kaya that's why importante yung pagpapakonsulta. Yes. So, nagpapakonsulta, tapos yung ibang doctors nagre-request din po tayo ng mga laboratory tests. Yes po. For example, CBC. Kasi kaya po kaming matulungan nun kung bacterial ba yung nararamdaman ninyo, cause ba nito ay bacteria, or isa lang tong viral infection. So, kaya pumapasok yung importance din ng consultation, laboratory tests, and even yung mga confirmatory tests natin can be utilized or ginagagamit natin para matulungan tayong mag-diagnose at mag-manage para tulungan gumaling agad ang patients. Ayan. So, part din po yan ng pag-manage and control, diba, nung disease. Alright. So, ang sabi naman po, Doc, people with ILI should rest, stay hydrated, and isolate to avoid spreading the infection, of course. Of course, true yan. So, fact po natin it's a yan. fact. So, gusto natin na matulungan na lumakas yung resistensya. Kahit naman po tayo, ma'am, din, kapag nagkakasakit tayo, naglalagnat tayo. Hinang-hina talaga yung katawan natin, di ba? So, ginugusto natin na lumakas yung ating katawan, nagpapahinga tayo para matulungan yung pagtaas ng resistensya. And of course, gusto natin, wala muna tayo masyadong iniisip na stress, etc. Kasi even yung stress can actually add up doon sa health natin. Sa health natin, so, gusto natin kapag nagkakasakit, ang advice is stay at home, di ba? So, magpahinga, mag-bed rest para mag-shorten yung number of days kung kinakailangan na gumaling sila agad. Yun yung gusto natin mangyari dito. So, yes, rest. Kailangan din uminom ng maraming tubig. Plenty of water. Stay hydrated. Yes. Tapos, syempre, sundin yung mga binigay na gamot or reseta or advice ng ating pong mga doctors or medical professionals. Ayan. So, yung stress pala, Dok, grabe, big contributor din pala. Oo naman. Na-mention natin kanina, di ba? Sleep. Tapos, syempre, there's no health without mental health. So, syempre, pag nagkakasakit ka, may mga isipin ka dyan. Nagtatrabaho ka. For example, saan ako kukuha ng pangrenta, pang-tuition, etc. So, it can add up doon sa nararamdaman din po natin. Malaki din talaga yung support ng family, di ba? And ang natin, mga friends, ayan. Alright. Mental Health Month ngayon, di ba? So, naisingit ko pa yung ating pong component ng very mental good, health. Doc. Ayan. So, ayan, self-care and care for others talaga yun. Alright. So, we're down, I guess, to our last myth or fact po. Wearing a mask and frequent hand washing can reduce the spread of ILI. Yes, true yan. No? It's a fact. So, ang ina-advise natin actually is wear mask. So, kahit ikaw ay, lalo na kung ikaw ay may symptoms, may sakit, so lagi kang mag-wear ng mask. So, yung mga kahalubilo mo, at lalo na kung kinakailangan na magkaroon kayo ng interaction. So, dapat yung other person na walang symptoms, meron din siyang wini-wear na mask para pareho po kayong protected. Ayan. At the same time, hand washing. So, paulit-ulit natin yung sinabi. Kailan ba dapat nag-hand wash, Ma'am Den? Sige nga. Ako naman ang magkukulis ngayon kay Ma'am Den. Hindi ko papalagpasin ako yung magtatanong. Siyempre, Doc, hand washing before eating, preparing meals, and then after eating then, and when we go to the bathroom. Okay, so tama. So at least naka-identify si Ma'am ng iba't ibang times kung kailan critical na dapat nag-hand wash tayo. Yes. So yung iba kasi, nakababayan natin, akala nila pag ganun, hindi naghuhugas ng kamay, di ba? Pero again, reminder po ito na marami tayong mga times or occasions na mandatory or dapat talagang mag-hand washing tayo. Yes, Huwag niyo pong antayin na madumi na yung kamay ninyo, soiled na siya, nakikita niyo na maitim na siya, saka lang po kayo maghuhugas ng kamay. Kasi meron po tayong mga hindi nakikita na kailangan maalis sa kamay at magagawa lang po yun kung tayo po ay regular. Emphasis on the regular. Regular, yes. Regular dapat tayong hand washing. Yes. Thank you so much, Doc. So, definitely, that is a fact. Yes, fact. Ayan. Healthy behavior po yan. So, huwag kalimutan. Alright. So, siguro, take-home message at babang message na lang po sa ating audience, Doc. Oo. So, sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig, siyempre, lahat tayo gustong maging healthy. Yes. Diba? So, nga lang, pag sinabi po nating healthy, ato po ang gusto natin ay physically healthy tayo. Ibig sabihin, wala tayong nararamdamang karamdaman, sakit. Nagagawa po natin yung mga pang-araw-araw nating gawain.
So, bukod sa physical, may mental health din po dyan. So, Yes. importante po na alagaan din po natin yung ating kalusugang mental. Kung meron po kayong mga stresses in life, dapat makapag-cope up po tayo dyan. Alagaan yung ating sarili at kung meron po tayong mga dinadala sa isipan po natin, meron po tayong mga maaari kausapin na tutulong po tayo dyan. So, bukod sa physical, mental, meron din po tayong social health. So, ito po yung meron tayong contribution na mga ganda na nagagawa sa ating community. Ibig sabihin po, meron po tayong magandang interaction sa mga kasama natin sa trabaho, sa paaralan, sa bahay, or sa community. So, hindi lamang po kasi na wala po tayong sintomas ng sakit, ay automatic healthy na tayo. Kailangan po makompleto po natin yung physical, mental, and social well-being po natin para po tayo ay maging healthy. And again, ito pong tatlo na to ay medyo mahirap po itong ma-achieve. Pero, nothing is impossible kung tayo po ay magtutulungan. So, simulan po natin yan sa pag-practice ng ating pong 7 healthy habits. Okay, so, bukod sa ating pong 7 healthy habits, ugaliin po natin na magpakonsulta. Hindi po kailangan na may sakit tayo para po tayo ay nagbibisita sa ating mga rural health units or primary care providers. Dapat po, kahit walang sakit, yun lalo yung time na kailangan po natin pumunta para mabigyan na nila tayo ng advice. Paano magiging mapanatiling healthy at wala tayong sakit. So, dapat nakaregister na rin sila sa ating pong primary care providers nang sa gayon ay may mag-aalaga na rin po sa inyo. So, again, ang layon po natin sa Department of Health Bicol, Center for Health Development, ay isang serbisyong Salud Bicolnon kung saan gusto po natin mabigay ang karapatan ng bawat isa na maging healthy. At yun po ay pagtutulungan po nating lahat dahil dapat po dito ay whole of society, whole of government yung approach po natin. So maraming salamat po Ma'am Den sa pag-imbita. Ayan, maraming salamat po kay Dr. Monray Isaiah Mancilia, ang head ng ating Health Promotion Unit of DOH Bicol CHD sa inyong pagbabahagi ng mga healthy behaviors, health-seeking behaviors, and of course, lalo na flu season, yung mga ating dapat gawin. Ayan, so, lahat po ng nakatutok ngayon sa ating audience, ugaliin po natin, kagaya ng sabi ni Doc Monray, ang paghugas ng kamay, kumain ng tama, mag-ehersisyo, at panatilihin ang isang healthy lifestyle para sa ating kalusugan. So, dyan na po nagtatapos ang ating Chikahang Pangkalusugan na episode ngayong araw. At sa Chikahang Pangkalusugan po, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ng sakit, at palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy Friday po! Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Huwag nang antayin pang magkasakit. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Regular na magpa-check up sa inyong primary care providers upang malaman ang estado ng iyong kalusugan at kung paano ito mas mapapangalagaan. Ang ating mga health professionals ay handang magserbisyo para sa inyo. Alamin kung saan makakuha ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kumonsulta sa inyong primary care providers. Kuya, next time para ka na ba dyan? Maubos kasi yung allowance ko, kabili ng gamot para sa sakit ng ulo. So, sinungaling, nakita ka kita, bili ng kung ano-ano sa school. Kuya, kaya sumasakit ulo mo eh. Saka-cellphone mo gamit. Hoy, alam niyo ba ang mahal ng branded na gamot ngayon? Ba't kasi branded na gamot ang binili mo? Mag-generics ka. Ganito kasi yon. Hi guys! Ako si Kuya Jan. Lahat tayo nagkakasakit.
minsan sipon, madalas ubo, o di kaya ay sakit ng ulo. At kapag kailangan natin ng gamot, madalas naiisip natin, kaya ba ng budget? Ang generics ay gamot na may kaparehong sangkap at di gaya ng branded na gamot. Kaya kung anong ginhawa ng branded ay siya rin ginhawa ng generic. Generics? Pero mas mura, kaya mas abot kaya ng pamilya. Subok at aprobado ng FDA or Food and Drug Administration. Kaya ligtas at epektibo. Sa bawat tableta ng generics ay hindi lang sakit ang ginagamot, kundi pati bigat ng bulsa ay pinapagaan. Ito ang gamot na abot ng lahat, para sa lahat. O ano, gets nyo na?